Matapos ang sunod-sunod na oil spill noong isang linggo, panibagong environmental disaster na naman ang kailangang harapin. Ang coal spill sa Batangas. At ito ang aking assignment. Imaginein mo na lang kung may bagyo. Nung bumiyahe yung barge na yan na may sakay na coal, bumabagyo raw. Kaya naman nasadsad yung barge dito sa may gilid ng karagatan. Kung titingnan sa malayo, tila tambak lang ng graba ang nakalagay sa barge. Ngunit nang mas nakalapit kami, tumambad sa amin ang bundok-bundok na coal. At unti-unti itong nilalamon ng dagat. Ito, dito tumataga sa area na to. Kung saan talagang pinaitin yung portion. Katulad na nangyaring pagtagas ng langis at pagsingaw ng LPG, ang coal spill na ito ay dulot rin ng nakaraang bagyong Basyang. My towing rope broken off is Fortune area. Heavy rain. Tinutungtungan ko ngayon ay 8,000 tons ng coal. At dahil sa nangyari ito, 3,000 tons o maybe 40% nito ang nasa ilalim na ng ating karagatan. Galing Indonesia ang tone-toneladang coal at ihahatid dapat ito sa port ng Maynila. Yung tugboat na yan ang may hila-hila sa tone-toneladang coal na ito. Pero nung kasagsagan ng bagyong Basyang, naputol yung kanyang tali kaya napilitan siyang iwan to. Ito naman barge, nadala na alon, sumatsad sa mababaw at ngayon tumatapon, kinakain na ng dagat yung kanyang karga. Ang Indonesia ang pinakamalaking importer ng coal sa ating bansa. Mas ginagamit ang coal dito sa Pilipinas para paganahin ang power plants. Sa 20 power plants sa bansa, 9 dito ay coal-powered. Isang karakteristik talaga kasi ng coal mainit. Kaya sandali pa nga lang ako nandito, talagang ramdam na ramdam kong mainit talaga. Sabi nga ng mga eksperto, pag ito nasa ilalim ng dagat, mapapainit niya yung tubig by 15%. Maaaring bago man sa ating pandinig, hindi bago ang coal spill sa ating karagatan. Makailang ulit na ring nagkaroon ng ganitong pangyayari. Katunayan, 3 taon na ang nakararaan nang tumapon ang humigit 8,000 toneladang coal sa karagatan ng Bolinao, Pangasinan. Kasing dami ng coal na karga ng barge na sumadsad sa Batangas. Kung tutuusin, dapat nagsilbi na itong aral sa mga bumabiyahe sa dagat at nagdadala ng coal sa ating bansa. Pero naulit pa rin ito. Sinubukan naming mag-dive kasama ang Coast Guards para makita ang butas ng barge. Madilim siya, dinidyo namin pero hindi talaga kaya i-video, sir. Kaya ang ginawa namin, sir, bali kumuha na lang kami ng kamay. Nagkuha na lang kami ng sample na coal. Tapos pumunta kami sa port side niya, sir, sa kaliwa. Doon na lang kami nag-video kaya nakakuha kami ng konti, sir. Sa itim ng ilalim, halos hindi na magkakitaan ang mga divers. Walang makitang mga isda. Kapansin-pansin din ang ibang corals na natatabunan na ng tipak ng coal. Malabo na ang visibility sa ilalim at may nakaambang panganib. Nandito ako sa pinakasahig mo ng barge at makikita nyo naman yung nawala, parang natapyas na bundok. Yan yung mahigit 3,000 toneladang coal na nawala, na hinigop ng dagat. Nakikita nyo yung mga butas na yan. Diyan dumaan yung mga coal na hinigop ng dagat.